Those are just example of probable cause. Pero sa mga nakamotor, pinapara, pipila. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubuksan ng compartment, kakapkapan. Kali. Motorcycle riders are the most harassed, discriminated against motorists in the Philippines, and only in the Philippines. And I can attest to that. Although I'm not a motorcycle rider, but I've seen it with my own two eyes, how the riders are being oppressed almost every day. And who are the oppressor? Unfortunately, they're the law enforcers, traffic enforcers. Nakita ko po, Mr. Chair, halos araw-araw, ang haba ng pila ng mga motosiklo. Magtataka ka. Ano bang meron? Bakit ang haba ng pila ng mga motosiklo? Checkpoint. Yung mga four wheels na mga sasakyan, larga. Motorcycle, pila-pila. Hinahanapan ng mga lisensya. They were stopped with no probable cause. And we have the HPG here, maybe Traffic Enforcement Group. Do we have a member of the Traffic Enforcement Group? Ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista. Probable cost. Ano yung probable cost? Walang helmet. Sira yung ilaw. Gewang-gewang. Those are just example of probable cost. Pero sa mga nakamotor, pinapara, pipila. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubuksan ng compartment, kakapkapan. Kali. At yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga taga-law enforcement, bakit? Wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Kasi kung pag-uusapan lamang ay naghahanap ng mga deadly weapon o armas, ang mahanap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga di kotse, van, SUV, kung gusto niyo pa, bazooka pa M203, grenade launcher, kayang ipasak dyan Bakit hindi yun ang hanapan din? It's unfair. Very, very unfair. And this, marami na ako experience, ako minsan, naplantahan po ng ebidensya. Totoo yan. Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangutong. Ngayon, naplantahan ng ebidensya yung kawawang rider, hihingian ngayon ng kotong. Pag walang may bigay na kotong, idediretso sa kalaboso para magremedyo. Kapag walang naremedyo, tutuluyan, ikukulong. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa ganong sitwasyon. Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan, especially during gun ban. Choke points in pursuit of some criminals not running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng choke point against doon sa tumatakas na mga kriminal. Pero bakit motor lang? Di lahatin na. Palagi ang mga nakamotorsiklo ang pinag-iinitan. Nandiyan yung lalagyan ng pagkalaki-laking plaka, doble plaka, meron pang genius na nagpukala na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso. What the F? Bakit gano'n na lang ang galit sa mga motorcycle riders?
hindi po patas. We have to be fair. If we are going to implement the checkpoint policy, it has to be fair and square. It is for everybody. Nobody's above the law, sabi nga nila. Hindi porket naka-SUV, naka-van, kotse, libre na. O baka takot yung mga kapulisan natin, baka pag pinara yung SUV, nandun si General, o nandun si Gob, si Mayor, o di mamura kayo, o si Senator, baka ako nandun. Pero pinara niyo ako, hindi ko kayo mumurahin. Kung may kasalanan ko, ba't ko kayo mumurahin? I wouldn't do that. But anyway, my point being here is, kung gusto po natin lagay pa-implement yung batas, naghahanap po tayo ng kriminal, pantay ho dapat tingin natin, hindi lang po sa mga motorsiklo. Again, I've said it a while ago, mas marami po mga kriminal sa mga naka four-wheel vehicles. Kasi po, tinted yan, tapos malaking space, kaya nilang maglagay, magsaksak ng marami mga armas. And having said this, ako po ay magpapasa ng panukala na para mapatigil na po itong diskriminasyon laban sa mga riders. Of course, in conjunction with the bill na meron na nakasala ngayon, si Senator J.V. Ejercito, and I will make sure na itong bill ay papasa ko, may katapat na parusa kung sino man ang lumabag, kung sino man nagpakita ng hindi ka nice at nagdi-discriminate against sa ating mga riders. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang hapon po. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat sa iyong pagpunta ngayong hapon. Siguro po si ating mga counterparts, kung Miguel, meron mo kayo makikinig muna. Anyway, siguro we can start probably the PNP para maintindihan po natin ano po yung mga protocols nila sa mga checkpoints dahil nangyari kasi noon medyo kaya po naipasa ito noong panahon ni Duterte administration. Ito yung mga panahon yata na marami ang riding in tandem, no? At that time. So gusto natin malaman kahit na sino kay Colonel Berbo o Major Untalan, ano na ba sitwasyon ngayon? Kung nag-improve na ba o at yung mga statistics siguro ng krimen na ginagamit ang mga motor. Sige po, tsaka yung proper protocols sa mga checkpoints para po malaman namin po sa committee. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat po, magandang hapon. Okay. I am Police Colonel Berbo, sir. I am with the Highway Patrol Group. Your question, sir, I cannot give any details kasi the Highway Patrol Group is particularly engaged sa anti-carnapping. So on the riding and tandem, I don't have figure. But on the carnapping of motor vehicle, I have with me, we have 1,631 motorcycle incident last 2022. Okay, kung pwede ako makasingit, Mr. Chair, sana pinatawag natin dito yung hindi po yung HPG, siguro si Chief PNP makakatulong din sa atin kasi hindi naman po HPG po ang naglalagay ng mga checkpoints eh. Karamihan na dadaanan ko. Usually yung mga regular policemen, usually from the traffic management, or yung mga nakamobil lang. Minsan at random lang, maisipan ng mga police, maglagay tayo ng checkpoint dito. Mukhang medyo mainit ang panahon. Magche-checkpoint na sila and then magche-check ng mga motor. So, hindi talaga. Bihira po yung HPG nagche-checkpoint. I don't think doon po sa at least sa topic ko, walang kinalaman kayo sa HPG. However, tatanungin ko siguro, since police po kayo, I'm sure kasama po sa inyong training, ano ba itinuro sa inyo, sa PNP? By the way, Mr. Che, may dadagdag ko. Ilang beses na akong nakatanggap ng reklamo na sa isang checkpoint na yung nakamotorsiklo hindi huminto. Of course, probable caution na para parahin, habulin. Ang ginagawa po ng mga pulis, binabaril. Hindi na nasunod yung tinatawag na rules of engagement. Pagpatakas,
di habulin, maghabulan. Kaya nga dapat mga pulis malilitan tiyan, hindi malalaki. Kasi pag malaking tiyan, hindi na tayo maghabulan. Dapat habulin. Nagpakita ng baril, then that's where you engage. That's what we call rules of engagement. Malaman-laman later, yung tumba na yung motorista, ba't ka kasi tumakbo? Yung pala, walang lisensya, walang registration. Itinakas yung sasakay ng kanyang tatay na hindi nagpaalam. Kaya takot na baka napara siya at yung pulis, kukulong siya at tatawagin tatay. Maraming ka na insidente. O tumatakas dahil merong isang stick na marijuana. So what? Kung may isang sachet ng shabu, so what? Enough na ba yun para patayin agad yung tao? Then kung may marijuana, hulihin, kasuhan, ikulong. Patakas, ito po, turo ko sa mga pulis. Sana nakikinig lahat ng kapulisan ngayon. You should observe what we call rules of engagement. Ano po ba? Yan ay inaano sa inyo, tinuturo. And then yung Miranda Doctrine, alam niyo po yun? Diba? Dapat ganun din.